Kahapon po naglabas po ng ang Korte Suprema natin ng isang ruling, isa pong desisyon tungkol sa isang kaso na nung 2005 pa. Joint exploration po 'yan ng West Philippine Sea. Joint Marine Seismic Undertaking ng Pilipinas at Philippines, Vietnam, and China. Ano po ito, tungkol po saan ito? Actually hinahanap ko yung dokumento nito, wala pa rin hanggang ngayon. So SC declares unconstitutional the joint marine seismic undertaking among Philippine, Vietnamese, and Chinese oil firms. The Supreme Court en banc, voting 12-1, today declared unconstitutional and void the tripartite agreement for joint marine seismic undertaking, JMSU, by and among China National Offshore Oil Corporation, Vietnam Oil and Gas Corporation, Petro-Vietnam, and PNOC, Philippine National Oil Company, involving an area in the South China Sea covering 142,886 square kilometers. Yan. The court ruled that the JSMU is unconstitutional for allowing wholly owned foreign corporations to participate in the exploration of the country's natural resources without observing the safeguards provided in Section 2, Article 12 of the 1987 Constitution. The case stemmed from the original action of for certiorari or review and prohibition assailing the constitutionality of the JMSU filed by petitioners Bayan Muna Party List Representatives Satur Ocampo and Teodoro A. Casino et al. Kaya po ang yayabang ng Bayan Muna ngayon. Kasi bidang-bida sila dito sa ruling na to, sa decision na to. Kasi po ang sinasabi raw po ng mga naghabla, sila Bayan Muna, Satur Ocampo at Teddy Casino, hindi pwede yan, illegal yan, that's unconstitutional. At meron po tayo sa Constitution, ito na naman, babalik na naman tayo sa economic provisions ng Constitution, na hindi pwedeng negosyo ang mga Pilipino sa mga korporasyon kung hindi 60-40 ang hatian. 60% sa Pilipinas, 40% sa mga foreigners. 60% Pinoy, 40% sa foreigners. Ang mangyayari kasi, dito sa tripartite agreement, apparently ang mangyayari ay divided equally. Tama ba yun, yung sinabi ng Supreme Court? Natural, tama sila dyan. Supreme Court sila eh. Ayan o, Constitution Section 2. May problema ngayon mga kutsero. Bakit? Kapupunta lang po ni PBBM galing China. Marcos and Xi intend to resume oil and gas exploration talks. Ito na. Ito na. Tingnan niyo yung timing nung paglabas ng desisyon ng Supreme Court. Imagine, since 2005. Ngayon, 2023 lang sila naglabas ng desisyon. Timing na timing. Ito pala, galing kay Nery Colmenares. May babala. May this ruling serve as a warning to those planning to sell out our country's resources and kowtow to the wishes of powerful nations. Yes! Nakiray dyan si Senator Mig Zubiri. Senate President Juan Miguel Zubiri, speaking in news forum Kapihan sa Manila Bay, warned the Marcos administration to be more careful in entering any agreements on any joint exploration in the West Philippine Sea. Ayan. Tapos ito pa, galing naman sa mga aktivista. We call on the Marcos administration to respect the High Court's decision. Ayan. Respeto nyo yung decision. At the same time, to put all his climate rhetoric into action by actually stopping all plans for fossil fuel exploration and development in the West Philippine Sea. Ganon? Tigil? Ganyan? Ganon ba yun? Wala tayong industriya sa Pilipinas? Really? With all due respect sa ating Korte Suprema, na kapag tapos ko po ng law school ay magte-take ako ng Agoy!
I would respectfully disagree with the Supreme Court. Although I would agree, mga Kuchero, tama naman po si Supreme Court. In terms of lahat-lahat po ng nakikita natin sa teritoryo ng Pilipinas ay pag-aari ng Pilipinas. But we are forgetting a key decision din. Nakasalanan naman po ito ng Panot administration na pinagmamalaki nila na it's a big win, but actually it is not. Yung Hague ruling sa UNCLOS, which said na malinaw po yun in no uncertain terms. Nakasulat po sa Hague ruling na hindi po kasama sa teritoryo ng Pilipinas ang exclusive economic zone. Ang teritoryo po ng Pilipinas ay hihinto 12 nautical miles after from the baseline. At from moving forward after the 12 nautical miles, doon na exclusive economic zone na. Ibig pong sabihin, mga Kuchero, yung atin pong konstitusyon sa national economy and patrimony will only apply to our territory. Yun po ang ruling ng Hague. The national territory of the Philippines comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines have sovereignty or jurisdiction, consisting its terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its territorial sea. Never, hindi po sinabi dun sa ruling ng Hague na ang exclusive economic zone ng Pilipinas is part of the territorial waters of the Philippines. In fact, it was very, very clear in the decision in the Hague ruling na the territorial waters are comprised of the waters surrounding the baseline up to 12 nautical miles. Tapos 12 nautical miles pataas hanggang 200, yun na yung exclusive economic zone. Pakinggan natin yung sinabi ng isang international lawyer. Here you go. Isang kaso na napakatagal nakabinbin sa Korte Suprema. Mantakin ninyo. 2005 pa yung Joint Seismic Exploration Agreement sa panig ng Pilipinas, ng Vietnam at ng China. 2008 sinampa ang kaso sa Korte Suprema. Abay, mantakin nyo. 2023 lumabas ang balita na nadesisyonan na, at hindi lang po yun, no? Nadesisyonan nga pero wala naman yung desisyon sa internet. Meron lang isang pahinang press release kung anong sinabi daw doon sa desisyon. Di umano, sabi ng desisyon na yung Joint Seismic Exploration Agreement na pinirmahan sa panig ng Pilipinas, Vietnam at China ay labag sa ating saligang batas and therefore unconstitutional and null and void. Kasi nakasaad sa ating saligang batas na ang pagkakalap at pag-exploit o yung pagkalap at paggamit ng tanging yaman ay para sa mga Pilipino at mga Pilipinong korporasyon lamang, at dahil itong kasundungan ito ay pinapayagan ng mga dayuhang Vietnamese at China na mangalap tanging yaman, yan ay labag sa ating saligang batas. With all due respect to the Supreme Court, as a professor of both constitutional law and international law, mali po ang desisyon na yan. Bakit? Well, unang-una po. See? Ang UN Convention of the Law of the Sea na nagbigay sa atin ng exclusive economic zone na totoo naman po na kabahagi ng ating teritoryo sa ating saligang batas, eh hindi po nagbibigay ng soberenya at ng jurisdiction sa atin sa EEZ na tinatawag. Alam niyo po yung exclusive economic zone, yan ay kompromiso sa panig ng mga coastal states gaya ng Pilipinas na nagmamayari ng karagatan at doon sa nais gumamit ng karapatan. Kasama po sa kompromiso ay bibigyan lamang ng jurisdiction at soberenya ang mga coastal states hanggang 12 nautical miles doon sa tinatawag nilang territorial sea at lahat ng katubigan na nasa loob o bandang landwards towards ng territorial sea. Diyan po mag-a-apply ang saligang batas. Diyan po mag-a-apply ang lahat ng batas natin, kriminal, civil, administrative, at lahat ng nangyayari diyan ay po pwedeng litisin ng hukuman at po pwedeng gumawa ng batas ang ating Kongreso. Pero doon naman sa exclusive economic zone na nahawak 200 nautical miles, no? Wala pong soberenya.
Walang jurisdiction. Ang meron lang ay yung tinatawag na sovereign rights. Anong sovereign rights? Yung exclusive na karapatan na kumalap ng tanging yaman sa exclusive economic zone. I agree doon po sa sinabi ni former spokes Harry Roque, Attorney Harry Roque. Pwede pa pong mag-file ng motion for reconsideration ang ating Office of the Solicitor General. Just so, for the purpose of, kung ako tatanungin, for the purpose of giving the President the leeway to exercise his position as the chief architect of our foreign policy. Remember, policy is different from law. Policy is political in nature. Law is judicial in nature. So, pagdating sa foreign policy, let's leave it to the politicians. Sana po hindi na nag-ruling ng ganitong Supreme Court. With all due respect po sa ating mga justices, sorry na po agad. Huwag niyo po ako ibabagsak sa bar. Joke. So sana po hindi na sila nag-ruling ng ganito. Kasi matatali nga. Agree ako kay Attorney Roque. Matatali yung kamay ng presidente. Wala siyang, tingnan nyo, wala pang usapin sa China. Meron na agad warning, di ba? Nagwa-warning na agad yung mga aktivista, nagwa-warning na agad yung, sino ba to? Si Nery Colmenares, di ba? Yung pala, dapat applicable lang siya sa territorial waters. Paano kapag exclusive economic zone? Ito yung exclusive economic zone, guys. Ayan, ang laki niya, no? Paano pag nandito yung langis? Hindi natin territorial waters yan. Ito ang territorial waters natin, itong green. Paano na? But I agree with the points raised by Attorney Harry Roque. Okay, si Sendwave po, mga kotsero, ay isang mobile app kung saan pwede kayong magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang walang fees. Ayan, nakikita niyo yan. You heard it right. Wala akong fees, mga kotsero. Ang, what do you call this? Ang Sendwave. Para magawa nyo po yan, download nyo lang si Sendwave. Download the Sendwave app. I-register inyong bank account details. At pwede na kayo magpadala sa GCash for real-time sending. At sa mga iba't ibang bangko rin, real-time din yan. At sa cash pickup, but again, it will be subject to the pawn shop na yung time frame ng pawn shop nyo. Kaya mga kotsero, kung gagamitin nyo po ang Sendwave for the first time, ay gamitin nyo rin po ang promo code na Coach Jarrett. Ayan gamitin nyo po yan para makakuha din kayo ng $10 free credit. Or kung gusto nyo, i-scan nyo na yung QR code na yan. Scan nyo na yan para maka-download kayo ng app. Okay? So, ayan po mga kotsero. Maraming po salamat kay Sendwave sa patuloy na pagsuporta po sa atin. And I'll see you again tomorrow on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See all of you tomorrow.